Nakakatawang panoorin yung mga against kay Duterte na galit doon sa isinasagawang maisog rally. Ayun pa lang yun yan pa lang yun. Humanda pa kayo sa marami at matindi pang ganap, matindi pang eksena, matindi pang pambubulabog. Wala pa yan, wala pa yung mga maisog rally na yan. Mag-ready kayo dahil parating pa lang yung pinakamalaki at pinaka-inaabangan na yayanig sa buong Pilipinas. Na to think, yung pangalan pala na Duterte is takot na kayo. Paano pa kaya kapag lumapit na yung eleksyon? Baka kung saan kayo pulutin at magkanda kumahog kayo sa pag-convince sa mga tao. Ang mga Duterte hindi na kailangan magbinsi niyan. Hindi na kailangan magpasikat niyan dahil nakita na ang mga output ng mga tao na yan. Kayo, ang tagal-tagal nyo na dyan sa Senado. Hanggang ngayon, mga pulpul at mga bobo pa rin kayo. Mga tatanga-tanga pa rin kayo. Nakakatawa kayong tingnan. Ang tagal-tagal nyo na dyan sa gobyerno pero wala pa rin kayong nagagawa at wala pa rin kayong kakwenta-kwenta. Ikinukumpara nyo yung sarili nyo sa mga Duterte na sobrang layo ng narating kumpara sa inyo. Kinukumpara nyo lagi sa mga mainstream media yung mga napatunayan nyo pero sa totoo lang wala naman talaga. Wala naman talagang patunay yung mga credential nyo. Wala naman talagang patunay yung mga serbisyo niyo. Wala naman talagang patunay yung pagiging public servant nyo dahil hindi kayo makakatapat at hindi ninyo magagawa nga patumbahin ang mga Duterte dyan sa mga pagpapag-good shot nyo, pagpapabango ng mga pangalan nyo, pagpapatarpulin nyo sa mga kalsa-kalsada. Nagkakalat lang kayo. Pagpa-ads nyo mga ganyan. Napaka-funny yung tingnan, nakakaawa na, grabe. Hindi man lang ninyong matapatan yung mga tao na totoong nagsiservisyo, yung mga tao na walang ibang ginawa kung hindi ang maglingkod ng totoo at hindi magpasikat gaya ninyo. Pang showtime kayo, doon kayo kasi mahilig kayo magpasikat. Samahan nyo si Vice. Mga pasikat ng mga kandidato, kala mo naman talaga mananalo, wala naman talaga kayong nagawa. Napakayabang naman at napakaangas po ng datingan ng mga sinabi niya, no, mga kababayan. Narinig niyo naman po. Mukhang maliban po sa may isog rally, may gagawin pa daw sila na parang ang dating sa akin, dapat nating katakutan. Mukhang nagbababala po si Kuya DDS at parang may temang pananakot. Ano kaya yung susunod nilang gagawin bukod sa may isog rally? Ako, honestly, bilang ordinaryong Pilipino, hindi po ako bothered sa ganyan. Hindi po ako nagwo-worry kasi nakikita ko naman yung palasyo ng Malacanang, hindi naman po worried sa mga ganyang salitaan, sa mga ganyang rally-rally. Kita nyo naman, ang tagal na nilang nagrarally, halos linggo-linggo, pero matibay pa rin po ang palasyo ng Malacanang at saka talagang andyan pa din, andyan at buong-buo pa din ang suporta ng mga tao sa kasalukuyang gobyerno. At saka nakikita ko talaga na sila po ay hindi majority, sila yung minority. Pero ewan ko lang kung ano yung basehan nito ni Kuya at kung ano yung hugot niya dahil tila kung magsalita siya ay pakiramdam niya sila yung majority. Kung ako sa'yo Kuya, kung yan ay opinion mo lang or yung sarili mo lang na haka-haka, diyan sa sinabi mo na may gagawin pa kayo maliban sa may isog rally. Kung ako sa'yo, mag-ingat ka sa mga sinasabi mong ganyan dahil baka mamaya mapanood ka ng PNP or ng authorities, at mamaya seryosohin nila yung sinasabi mo. At maaari ka nilang diyang tanungin. Kasi, syempre, kung meron kayong pinaplano, at gusto nyo gawin dyan, kasi nga, nagrarally kayo, maliban sa pagrarally, sabi mo, merong tila gusto pa kayong gawin, kapag yan narinig ng PNP or ng AFP, baka mamaya, ipatawag ka at questionin ka, Kung yan ay sa sarili mo lamang, keep it to yourself. Baka mamaya, pinapahamak mo pa yung mga taong sinusuportahan mo. Hindi dapat basta-basta nagsasalita ng ganyan sa publiko or sa social media. Baka ma-misinterpret po ito ng publiko or ng mga otoridad. Bukod doon, binabatikos niya yung mga senador at tila para sa kanya, yung sinusuportahan lang niya ang perpekto. Well, tanungin ka namin Kuya, sino ba ang majority ng mga senador sa Pilipinas ngayon? Karamihan doon mga DDS ng senador. At doon sa sinasabi mo, mga tarpaulin, yung mga pagmumukha na nakikita kung saan-saan, kaninong mukha ba yung nakita doon sa may toll gate yata yon sa Cavite, if I'm not mistaken, kasi sa pagkakaalam ko ay ginawa ng Pangulong Marcos Jr. na libre yung toll fee doon. Tapos nakita namin, may kumalat yan sa social media. Ayaw ko na lang ilagay dito, pero pwede nyo makita yan sa Facebook, sa Twitter, kumalat yung toll gate na yon at naandun po ang mga poster, mga tarpaulin, banner ng mga senador, mga pagmumukha ng mga senador na siguro ay hindi nito nakita ni Kuya, So Kuya, kung nakita mo yon, marirealize mo na yung sinasabi mo para doon sa mga taong yon na sa akin palagay ay mga sinusuportahan mo. Majority ng mga senador ngayon ay nasa kampo nyo, Sa totoo lang, sa akin pong nakikita, ang talagang sobrang busy at nagtatrabaho ay si Senator Risa Hontiveros, Mula kay Aguila, kay Kibuloy, hanggang sa mga Pogo, hanggang kay Alice Guo.
siya yung nakita kong sobrang active na talagang inaalam yung totoo at ang dami po natin nalaman. Ngayon nga po, si Harry Roque. Ayan, yung bank documents nakita doon sa Pogo. Tapos, ito pa. Yan, basahin nyo lamang po yung balita. Yan po ay bukod dun sa balitang nakita natin na may mga dokumentong nakita na pirmado niya doon po sa Pogo. At ang lahat ng ito ay nalaman natin dahil sa hard work, no? At pagpupursigi ni Senator Risa Hontiveros na maimbestigahan ang mga ito. No? So, sa palagay ko, kuya, yung mga sinasabi mo na walang naiaambag sa Senado or sa ating bansa, siguro nasa kampo niyo yun, no? Sa totoo lang, yung nakikita ko talagang busy ngayon, andyan si Senator Gatchalian at si Senator Risa Hontiveros, no? Yung iba na sinasabi mo siguro, dapat doon mo sa kanila sabihin. Yung iba kasi nagsusuklay lang ng bigote, no? Papogi lamang at grandstanding lamang sa Senado na wala namang napala ang mga Pilipino. At saka yung puro drama, no? Na wala rin naman tayong napala. May papidaya-pidaya leaks pa. O anong nangyari? Anong kinahinatnan? Wala, 'di ba? Yan po yung sinasabi natin. So kuya, kung hanggang ngayon ay bulag ka pa rin o natutulog ka pa rin, sana imulat mo na yung mata mo at magising ka. Marami nang nalaman ang publiko ngayon patungkol sa mga tao na sa akin palagay ikinakampihan mo, ano? At saka sinusuportahan mo, at yung po ay talaga namang nakakadismaya. Yung mga expose, yung mga naisuwalat ay talaga pong nakakadisappoint at nakakadismaya. And I think yon ang magiging reason kung bakit hindi na po kayo mananalo sa mga susunod na eleksyon. Lalo na yung ganyang pananalita mo na kung manlait ka, 'di ba? Narinig niyo naman sinabi niya BOBO, TANGA, if I'm not mistaken, sinabi din niya pulpol, no? Yung mga ganung salita, na kung akala mo kung magsalita ka perfecto yung mga sinusuportahan mo and the rest of the leaders are wala na, no? Or wala na, no? Hindi kayang pantayin yung mga sinusuportahan mo. Well, siguro sa'yo lang yan at sa inyo lang yan. Baka nakukulong ka pa rin ngayon sa sarili nyong algorithm or sa sarili mong echo chamber, no? Dahil kung lalabas ka sa echo chamber mo, makikita mo na ibang-iba ang nakikita ng mga tao at sobrang nakakadismaya. Well, siguro nakita mo na rin yung mga yon, yung mga expose, yung mga nabulgar na balitaan. Siguro nakita mo na rin yung mga yon pero you choose to ignore them or siguro ayaw mong paniwalaan kasi masakit. Masakit ang katotohanan. So yun lang mga kababayan, ano? Sige lang kuya, good luck, no? Malalaman natin sa mga susunod na eleksyon. Maaaring kaming mapahiya, maaaring kayo na naman yung manalo, pero naniniwala ako sa nakikita ko ngayon, kaming majority, kakamping, mga kadilawan at saka mga supporters ng Pangulong Marcos Jr. at mga pro-government kami, majority kami. At naniniwala ako na kayo lang yan. Ano? Pero again, at the end of the day, magkakaalaman po, no? So kayo mga kababayan, sumasang-ayon po ba kayo sa sinabi niya na talagang tila perfecto po yung kanyang mga sinusuportahan? Ilagay niyo lamang sa comment section below at huwag niyo kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.